Pagpatak ng alas 8 kaninang umaga ay nagsimula na sa kanilang pagsasaayos ng screen, speakers, tent at iba pang kagamitan ang ilang Duterte supporters na nasa harap ng Senado. Kabilang nga sa kanilang isinaayos dito ay ang isang kabaong na sumisimbolo umano ng pagkamatay ng demokrasya. Pero kasabay nga ng kanilang paghahanda ay ang paghahanda rin ng mga kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at maging kapayapaan sa lugar. Sa naging interview ng media kay NCRPO Regional Director Major General Antonia Berin, sinabi nga nito na nasa 1,000 kapulisan daw ang i-deploy nila rito. Yung deployment po dito is more than 1,000 po yung deployment po natin. To be exact is 1,090 po. Pero sir, request sir ng Senate security assistance, sumingi sila. Hindi po, responsibilidad at saka parte po ng aming trabaho yung pag-secure ng mga vital installation and part po ng sinisecure natin mga vital installation. Dito po mga sinabi. Mayroon din po tayo sa House of Representatives. Mayroon din po tayo sa US Embassy and other vital installations. Samantala, bandang alas 2 ng hapon naman, formal na sinimula ng Duterte supporters ang kanilang programa kung saan nagkaroon nga sila ng pa-Zumba session. Sa kabilang banda, napahagulgol at napatawag na nga lang sa Diyos ang isang babae nang mapaharap ito sa naturang kabaong. Using you, Lord, I'm calling your name in Jesus' name. Ibaba mo si Marcos sa pwesto niya in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Father in heaven. I am calling your name. Bumaba ka mga. I am calling you in Jesus' name. Bumalik ka na sa akin. I need you. We need you. We need you to be our president. We need you. Oh my God. Nilinaw naman ang isa sa mga dumalo rito na si Marlon na hindi sila bayad at kusang loob raw ang ginawa nilang pagpunta rito. Klaro ko lang ma'am, yung mga vlogger po na mga nag-vlog sa to support Duterte, ni pisong duling ma'am, saksi po at alam po ng Panginoon yan na hindi po yan mga bayaran. Kasi sinasabi ma'am ng mga Marcos supporters na kaysa mga bayaran ang mga vlogger na Duterte. Hindi po, kahit piso po wala pong binabayad sa amin ang mga Duterte. Ayon naman kay Ridge Coalition member Bench David, magkakaroon pa raw sila ng mga susunod pang programa maliban sa programang ito. Tulad ng sinabi ko, tuloy-tuloy po ito. No? So, pagkatapos ng ating programa mamayang alas 10, depende sa taong mga darating, mga kasamahan natin, no, kung the more na taong darating, ituloy-tuloy ang programa natin. Hindi natin masabing hanggang alas 10 lang. Pero bukas, hanggang sa sunod na araw, ang programa natin na alas 3 hanggang alas 10 ay tuloy-tuloy po. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Miska News Authority.